So guys, good morning. Good morning. Nakapag ano na tayo, nakapag push out, nakapalingki na ang lola at tindera nyo. So mamaya magtinda na tayo ng dire-diretso. Hindi tayo mag-music kasi mag-vlog ako ng konti. Vlog tayo ng konti-konti. Tagal ko na hindi nakakapag-vlog guys. So guys, ito yung aking life din housewife. Tapos ayan ang ating small scam. Scam na to. Online business. Scam to. Kalawa ka ang life. Yung online ko naging scam pa, Ginoo. Dito ako napadaan sa likod. Ay. So I feel like very busy din guys, kahit nasa ako, bahay. Ang dami gawaing bahay. Tapos nag-online ka ng tinda, online tinda. Super busy, kulang ang maghapon, hanggang gabi nagtitinda ka. Hanggang hapon nagtitinda, hanggang gabi nga guys. Ang pinakang rest ko is yung patulog na, nasa nasa kama. Nasa kama na, dala pa ang notebook at saka ang aking CPE. Una guys, nakakaunti pa ang customer ko, hindi ako masyadong busy. Nung dumami ang customer ko, ubos ang time. Halos ayaw ko na nga lumabas ng bahay kasi pag nakalabas ako ng bahay, di ako masyadong makapagtinda. Maganda rin guys ang mga kitaan sa online selling, basta maghanap ka ng quality na paninda, supplier na genuine, o may pera talaga sa online, masipag ka lang, may pera, tiyaga lang ang lahat ng pagtitinda. Sus ko guys, napakadami ko nang naitinda. Hinanap ko talaga yung niche ko ba, kung saan ako mag-click. Yun, so far is okay naman siya ngayon. Ayan, ang atin namang push outan is morning and afternoon. Pag ako'y nagpo-push out, kaya hindi siya isang beses yung kulik ko sa maghapon. Pagka new ang customer guys, pin-push out ko siya agad. I mean as in talagang agad-agad. Pagka pay nila is nagpupunta na ako sa town. Malapit-lapit kasi yung GNT dito, wag lang sa Lazada. Ang Lazada kasi ay malayo ang dropping point ko. So yun ang technique ko para hindi isipin ng mga new customer baga na hindi ka scam. Good service ka. Sus Mio Marimar, akala ko may sunog na ang bomba is namimili ng rambutan at lanzones. Online selling. Mas maganda talaga yung nag-uumpisa ka na. Kasi
Habang tumatagal is nakikilala ka ng mga customer. May ginagawa kasing daan, kaya ayan, super busy. Hindi kasi masyadong kita. Tumataba ang mukha ko eh. Hindi kasi ako guys nag-diet. Pag ako busy, never ako nagda-diet. Masipag ako mag-diet kapag ako ay walang ginagawa. Pero nung nag-online selling ako, kain kasi walang laman ang utak ko. Tamad ako pagka diet kasi pagod ka eh. May ginagawang kalsada kaya traffic. Nagbe-breakfast pa lang ako, nakaharap ko na ang CP. 2 oras ang breakfast ng lola nyo. With pagtitinda na yun guys. So tatayo na tayo dyan, magbalot ng mga pang-push out, maglinis ng bahay, magluto. Tapos pag nagluluto ako, mas hindi ako makapag-reply. As in super masipag ka lang is may pera talaga sa online. Pwede mo nang pagsabay-sabayin sa gawain bahay. Matagal na ako guys online seller. Kaso ayun nga, pag may nagre-report ng Facebook ko, nawawalan ako ng gana. Ayun, nagbabalik na naman yung mga nagre-report ng Facebook ko. Nahakit yung account ko last 2 days ata. Tapos kanina binubuksan ko, parang may nagtry na namang nag-report. Hindi ko na naman mabuksan. Tapos tinik ko nga sa email. Yun, nagpasend ng code. Na-open ko na naman. Pa ako marunong mag-drive dati, nag-online selling ako. Lagi naman akong galit dun sa asawa ko kasi pag may customer, hindi ako makalis agad kasi hindi naman ako marunong mag-drive. Tapos yung mga customer mo, panay ang tanong, yung asawa mo naman nag-promise na uuwi ng ganong oras, tapos late ng 2 oras. Ay guys, galit na galit ako. Ayun, nag-aral na ang lola nyo magtuto mag-drive, mag-driving school. So dito naman ay katulad din sa Pilipinas, mahirap ipasa yung yung exam kapag wala ka pang alam sa mga law ng kalsada. Yun lang din naman yung mga tanong. Siyempre pag marunong ka na mag-drive ay hindi ka na matatalo, makakapasa ka agad. Siyempre alam mo na eh. Pag sa driving naman, siyempre pag nakapasa ka na sa driving school na yan, mag-start ka ng mag-drive. Minsan everyday, pwede rin everyday, pero ako ang kinuha ko yata nun ay Saturday, Sunday, tagwa 1 hour.
Tapos parang isang buwan. Kasi bago ako mag-schooling guys, is marunong na ako mag-drive. Nakakalabas na nga rin ako mag-isa nun eh. Nakakapag-drive na ako mag-isa na malayo. Kasi walang license. Since nasa Brunei kami, nagtatry-try na ako. Hindi lang ako nag-push na kumuha ng license. Sa pagsisend sa GNT, nakaka-meet up ka. So yun ang kagandahan pag nasa ibang bansa. Kasi dito wala naman dito masyadong taxi kasi probinsya nga kami. Pag may taxi ka, super mahal. Di maigi pa na mag-ano ka, marunong ka mag-drive kasi mura lang ang gas. Mura ang gas din eh. Kaya ayun, nag-push na ang lola niya na kumuha ng license. So ngayon ay no need na tayo mag-inantay sa ating lolo. Lolo talaga. Guys, lolo kasi ang asawa ko yung mainad sa akin. Joke lang yun. Pag nakita niyo, sabi niyo na lolo ang asawa ko. Hindi naman mama mainad lang. Doon tayo pinalad eh, makapag-asawa ng mainad. Binigyan ko guys ng rambutan yung friend ko. Naging friend ko na yung mga cashier sa sa GNT, yung dalawa. Lagi ko silang binibigyan ng ng gulay. Tas dinala ko naman ng rambutan at napakadami naming rambutan, nasa 20 kg. Kinain nga ng ubo yung iba, naiwan lang sa labas yun guys, naiwan sa garahe. Kinain ng unggoy. May kalahati pa naman natira, so binigay ko na yung kalahati dun sa friend ko. Siguro nasa 3 kilo. Ano pa yung ulamin ko? May sinigang pa ako natira kagabi, sinigang ng manok na may gabi. i-end ko nga yung aking live after this. Ano pa yung ginagawa ng mama doon? Wait. I-end ko yung aking video.